will stand. You are on your throne. You are God alone. And right now, the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God. You are God alone. From before time began, you are on your throne. Yes, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. First verse. You are not a God created by you. Yes, Lord. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. Sing bright, you are God. You are God alone. From before time began, you are on your throne. Yes, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. Yes, you are God alone. For the last time, you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. Let us lift. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, bless his name, be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we live, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Glory. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, yes, I'm leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Oh, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, yes, I'm leaning on the everlasting
everlasting arms. I'm leaning on the everlasting arms. Glory to His name, Key of G. Hallelujah. Oh, down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. I am so glad I have entered in. At the cross where He took me in, I sing glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me, keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I sing glory. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. There to my heart, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. The blood has been applied. Amen. Sing one more song, Higher Ground. Hallelujah. I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. No desire to say this world of doubts and fear. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Though some may dwell where these things abound,
my prayer, my aim. Oh Jesus, is that higher ground. Oh glory, Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand my feet on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height. Catch just a glimpse of your glory, oh Jesus. But still I pray, till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand my feet on heaven's stable land, a higher. Praise the Lord. Hallelujah. Ba't po tayo upo, basahin na po natin ating scripture sa Nehemiah verse 8, chapter 8, verse 1 to 6. Nehemiah chapter 8. Magandang magabi po sa inyong lahat sa pangalan natin Panginoon. Sa privilege na muling tumayo sa inyong harapan. Kagaling lang po namin sa Laor kanina. Naka-ating po kami ng bahay after mga alauna at pagod ang katawan, pero ang Panginoon natin kapahingahan, mga kapatid, no? Para tayo yung tungkod na ni Aaron dun sa loob ng most holy place, na tuwing darating tayo sa presensya ng ating Panginoon ay nananariwa yung ating kalakasan, yung ating pagkatao, at ang mga bagay sa atin ay patuloy na nananariwa dahil sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nehemiah is a prophet, mga kapatid. Si Nehemiah ang propeta nung sila'y mag-exile sa Babylonia, sa Babylon, ang buong bayan ng Israel ay captured sila for how many years dun sa Babylonia, at nang sila'y lumabas, ang propetang kanilang kasama noon, ang nilagay ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan na propeta ay si Nehemiah. At si Ezra, siya yung isa sa mga scribes, mga kapatid, no? Isa yung iskriba. Ito yung event nung pagkatapos nilang lumabas. Of course, prior to this chapter 8 ay binisita na ni Nehemiah yung Jerusalem, at nakita nila na totally wrecked talaga yung Jerusalem, mga kapatid, dahil dun sa gera, dahil dun sa pagkubkub ng ginawa ng Babylonia. Pero binabalik sila ng ating Panginoon sa kanilang land, ang buong bayang Israel. At kung makikita natin yung istorya ni Nehemiah, mga kapatid, ito ay pagpapasauli ng Israel sa kanilang bayan, pagpapasauli ng Israel sa posisyon nila, mga kapatid, dun sa Kanaan, no? Sa Jerusalem. At of course, magagawa na nila yung freedom, yung religious, yung lahat ng kanilang dapat gawin sa ating Panginoon, mga panambahan sa ating Panginoon ay magagawa na nila dahil nasa kalayaan na sila noong panahon na ito, mga kapatid. Okay? Ang unang ginawa nila pagkatapos nila mag-exile, ay itong Nehemiah 8, chapter 8, verse 1. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra the scribe. No, si Ezra, siya yung scribe ng panahon na yon, mga kapatid. At si Nehemiah yung propeta. No, yung mga scribe, mga ministro rin ito, mga kapatid, no? Mga preacher din ito at mga pastor sa panahon natin.
And they spake unto Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. And Ezra the priest brought the law before the congregation, both men and women, and all that could hear with understanding. Okay, gusto ko kunin itong word na ito. All the men and women that could hear with understanding. Yung meron kapahayagan, mga kapatid, ang kaharap ni Ezra, kaharap ni Nehemiah. Upon the first day of the 7th month, and he read therein before the street that was before the water gate, from the morning until midday. Ito'y gawain, mga kapatid, itong ating binabasa ay gawain ito ng mga Israelita, kasama yung kanilang sacerdote, yung scribe na si Ezra at yung propetang si Nehemiah, at ano din yung mga bayang Israel, both men and women, na meron daw kapahayagan, meron understanding sa kanilang binabasa. And those before the men and the women, and those that could understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. May pangaral, merong gawain, mga kapatid, at lahat sila, mga kapatid, walang nakapokus sila, yung atensyon nila ay ano dun sa salita ng ating Panginoon, dun sa book of Moses. Can you say amen? Parang tayo ngayon, ng ating atensyon ay, nasa gawain tayo ng ating Panginoon, ang ating atensyon ay walang iba kundi sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Walang personalidad, walang magaling sa atin kundi ang ating Panginoon lamang, ang ating focus, ang salita ng ating Panginoon. Attentive unto the book of the law, and Ezra the scribe stood upon the pulpit of wood. Okay? It is a preaching, mga kapatid. It is a service unto the Lord, gawan ito, which they had made for the purpose, and beside him stood Matithia, Shema, Anania, Uriah, Killiam. Ito yung mga ministry ito, mga kapatid. And Maasekiah in the right hand, and on his left hand, Pedaiah, and Misael, and Malchiah, and Hashum, and Hasbadana, Zechariah, and Methuselah. And Ezra opened the book in the sight of all the people. Yung Biblia, yung Old Testament ay yung ang tawag dito, yung salita ng ating Panginoon. Yung Talmud, kung tawagin nila, mga kapatid, ay binuksan ni Ezra sa harap ng mga tao, for he was above all the people. And we had opened it, all the people stood up. No? Kaya pala ganito yung customary natin, kaya pala ganito yung mga ugali natin, kaya pala ganito yung itinuro sa atin ng propeta. Dahil biblical pala, no? Na tuwing tayo magbabasa ng salita, ay tumatayo tayo. Sabi ni Branham, pagka kinakanta ang pambansang awit, ay tumatayo yung mga tao in honor sa kanilang, no? Sa kanilang flag. In honor sa ating salita ng ating Panginoon ay tumatayo tayo. At ganoon din, no? Ganoon din ang ginagawa ng mga unang believer, mga kapatid. Okay? They stood up when he opened the book. All the people stood up, and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Kaya pala tayo nag-amen, mga kapatid, no? Biblical pala yung ating mga ginagawa. Biblical pala yung ating pagtugon sa salita ng ating Panginoon. When when Ezra preached, opened the book, nag-response yung mga people, Amen. So be it. With lifting up their hands, okay? Anong ginagawa lang? They defile gravity, mga kapatid. No? They worship the Lord. Dinefend nila yung kanilang mga makataong nasa, mga kapatid. Dinefend nila yung sarili nila. Kundi tinaas nila yung kanilang kamay para purihin daw ang ating Panginoon. Okay? Ituloy natin yun. Nehemiah 8:6. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen.
with lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces on the ground. No, kaya pala yung mga kapatiran ay sumasamba with their faces on the ground. No, lahat pala ng ginagawa natin dito ay biblical, mga kapatid. No, kaya we're on the right track. We're on the word, mga kapatid. Okay? Kaya salamat na lang dahil may mensahe. Salamat na lang meron tayong mga ministro na nakaka-understand, nakakaunawa kung ano ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Meron tayong propeta at meron tayong mga Ezra ngayon na nakakaunawa. May mga tao rin na nakakaunawa. Meron kapahayagan, mga kapatid, patungkol sa salita ng ating Panginoon. Okay? Let's bow our head and worship the Lord. Panginoon, salamat sa iyong mga kapahayagan na patuloy mong pinagkakalob sa aming mga puso, Panginoon. Ito ang patuloy, Panginoon, na nag-quicken sa aming mga sarili, sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Nagpapatuloy na nagbibigay ng gana, Panginoon, nagbibigay ng sustansya, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na nagpapakilos sa amin upang umayon kami, gumanap kami ng iyong salita. Salamat sa mga taong ito, Panginoon, na patuloy mong ipinapakita sa amin na aming binasa, Lord God, na sila man, Panginoon, sa kanilang panahon ay sumamba sa iyo, Panginoon. At, Panginoon, ang sabi ng iyong salita, their worship with understanding, Panginoon. They know what they're doing, Panginoon. Kung anong kanilang ginagawa. Alam nila kung ano ang kanilang posisyon. Alam nila kung ano ang kanilang, Panginoon, dinidinig, Panginoon. Alam nila ang iyong salita, Panginoon. Kilala kanila, Panginoon, ng personal. Kaya salamat sa gabing ito, Panginoon, dahil ganyan din ang aming kondisyon. Nilagay mo rin kami sa kondisyon na yan, Panginoon. Dahil sa iyong mensahe na binuksan mo ang iyong sarili sa amin. Pinahayag mo ang iyong sarili sa amin at pinahayag mo rin sa amin kung sino kami sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan. Kami ang iyong nobya, kami ang iyong asawang babae, Panginoon, sa panahon nito. Kaya pinapasalamat namin yan, Panginoon. Pinupuri ka namin at niluluwalhati sa tanging sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Ang lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Makaupo na kayo, mga kapatid. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Tulad ng nakikita nyo dun sa ating group chat, dun sa mga young people, salamat dahil patuloy kayo na sumusuporta dun sa gawain. At konti na lang po, mabubuo na yung amphitheater. At yung project naman ng mga brothers, ng mga tatay at magiging tatay, yun namang tent, yung frame, kasi hindi pwedeng maggawain tayo ng babad sa araw yung mga kapatiran or mauulanan, kaya protection yun, mga kapatid, alam ng mga tatay yung, dahil na-challenge ako, totoo lang, na-challenge talaga ako dun sa mga kabataan, sabi ko, bakit kaya nila, bakit hindi tayo gumawa din ng ating project dun sa camp. Kaya pinroject po ng mga tatay at magiging tatay yung frame hindi po ordinaryong frame yun, mga kapatid, dahil ang sabi ko nga sa ating pastor, sabi ko, pwedeng yung maging permanente. Gusto ko permanente kasi para isang gastos na lang. Miski medyo mahal, basta isang gastos na lang, mga kapatid. Kaya more than 100,000 na rin yung nakuha ng mga sa mga tatay yun na nakamap na fund. At papasalamat ako dahil nakipag-cooperate po ang lahat. Yung hindi man sabi nga, pwede na, saan mang bagay, pwede tayo maging bahagi. Yung iba talagang ginawa nila yung, magtrabaho sila ron, mga kapatid, ng walang bayad. At nakakatuwa po na nagkakaisa ang lahat, mga kapatid. Sabi nga nagpunta po kami ng pamilya ko ron hindi kasama si Eli, Tuesday, Tuesday na kami nakapunta ng umaga. Kasabay ko si Pastor. At nakakatuwa po, mga kapatid, nakakatuwa yung ginagawa ng Panginoon sa kalagitnaan natin, mga kapatid. At I'm glad, naging part ako sa
sa gawain ng ating Panginoon. Kaya naniniwala ako magiging napakalaking blessing 'yun, mga kapatid. Hindi lang sa capstone kundi sa mga kapatiran, sa buong message circle, mga kapatid. Hindi lang sa message, pati kung meron mang gustong mga religious activity na gustong gawin doon, yung lahat, mga kapatid, ay magiging pagpapala po, yun, naniniwala ako. Dahil sabi nga kay Pastor, sabi ko, pagdating ng panahon, talagang magiging sabi ko, may establish natin lahat ng bagay, magkakaroon tayo ng rules and everything, sabi ko. At sabi ko sa kanya, kung pagtatagal lang ang Panginoon, naniniwala ko na talagang lahat ng mga desire natin, kasi ang dami pong plano, mga kapatid, yung mga buildings ay pinag-uusapan din namin kahapon, andun po si Architect Rodel, at lahat talaga na iyan namin, kaya loobin ng Panginoon talagang nakikita ko, ang Panginoon wala siyang sisimulan na bagay na hindi niya tatapusin, mga kapatid. At nag-provide din siya ng lupa, sabi ko mag-provide din siya ng building para dyan, ng mga establishment, ng mga mga buildings o mga structure na kailanganin natin. Ngayon po, pinag-uusapan namin, after amphitheater, Lord willing, by next year, early next year, ay umpisahan na rin yung function room. Yun po yung pinag-uusapan namin, Pastor. Kasi, may materials na tayo actually. May materials na tayo, meron tayong pangpalig yung glass, meron na po tayo. At pinadidesign ko kay Architect Rodel na yung full glass, gusto ko, sabi namin pa sa full glass sana para may dating yung para sabi ko, sabi ni Bar Jojo, meron siyang 4 meters high na glass. Kaya sabi ko, pag magiging maganda yung plano natin, gusto kasi magiging parang world class talaga, magiging maganda talaga, mga kapatid. Naniniwala ko kasi meron tayong magaling na arkitekto. At libre yun, mga kapatid. At may mga skilled tayong mga kapatiran na nagtutulong-tulong na walang bayad, mga kapatid. Ito'y dahil lang sa pag-ibig nila sa ating Panginoon. Kaya, so nangyayari, mga kapatid, lahat ito para sa kaliwalhatian ng ating Panginoon, mga kapatid. Walang maitataas na personalidad, pero nakatuwa lang talaga, mga kapatid. Hindi yung kasiyahan ko sa puso ko. Nakita ko yung actual na ginagawa yung amphitheater tsaka yung tent. Okay, balik tayo sa scripture, mga kapatid, balik tayo sa gawain. So, tulad ng sabi ko, mga kapatid, gusto ko mangusap sa pinamagatan ko itong worship with understanding, kasi kung tutuusin, sabi ni Brother Branham, ang Panginoon hindi siya matawag na Diyos noon. Dahil walang sumasamba pa sa kanya. Sabi niya gano'n, sa the Easter Seal. Babasahin ko na ito para ito yung maging springboard natin sa ating pag-uusapan. The Easter Seal, preached in 1965, paragraph 61. Now, there's a great statement. I want my minister brother to try to understand this. In the beginning, God, the Great Spirit, He wasn't even God. He wasn't even God then. Okay? Nung nasa mensahe ako, doon ko lang nabasa ito, mga kapatid, na sabi ni Barbara na ang Diyos daw nung pasimula, hindi nga siya matawag na Diyos. Amen? Sabi niya gano'n, I want my minister brothers to try to understand this. In the beginning, God, the Great Spirit, He wasn't even God then. Bakit? He was the Eternal One. God is an object of worship. Tulad ng sinasabi ko madalas sabihin sa inyo, mga kapatid, yung God ay described, dinefine niya ng Webster na object of worship. Ganun din ang sinasabi ni Brother Branham. God is an object of worship. Kaya hindi siya matawag na Diyos kasi wala pang sumasamba sa Kanya. Nag-iisa pa lamang siya dun sa, kasama niya yung mga attribute niya, of course, sa Kanyang kaisipan. Yung Kanyang mga anak, mga kapatid. Pero sabi ni Brother Branham, nung una pa lamang, kung mag-i-imagine kayo, mga kapatid,
Sa walang hanggan, sabi niya gano'n, sa pasimula, in the beginning, God, the Great Spirit, He wasn't even God then. He was the Eternal One. God is an object of worship. He had nothing to worship Him. There was no angel, no nothing, but God alone, just God alone. Him alone is eternal. But in order to be God, there had to be something to worship Him. So He created angels. So, doon pa lang siya nagsimula maging Diyos. Pagkatapos niyang maglalang ng mga anghel. At yung mga anghel, ang kanilang buhay ay sumamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Day and night. Can you say amen? Yun yung kanilang ginagawa dun sa langit. Wala silang ginawa kundi magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. By then, sabi ni Brother Branham, natawag na siyang, o nakilala na siya bilang Diyos, natawag siyang Diyos dahil meron ng sumasamba sa Kanya. Pero, gusto kong isipin ninyo, mga kapatid, hindi siya na-satisfy dun sa panambahan ng anghel. Okay? Lagi sinasabi na ni Brother Branham niya, mga kapatid, na although Diyos siya, may sumasamba sa Kanya, pero naghahanap pa ng mas malalim na panambahan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi ngayon, ang dami kasi nagsumasamba sa ating Panginoon ngayon, mga kapatid. Di ba? At sabi ni Brother Branham, natural kasi sa tao na maghanap ng Diyos. No? It is built in sa kanya, mga kapatid. Yung nature niya na maghanap siya ng Diyos, mga kapatid. Kasi nga yung mga politiko ngayon, lalo mag-eleksyon, talagang nakita mo na sa simbahan sila, mga kapatid, di ba? Miski yung mga kriminal, mga kapatid, talagang alam nila na mayroong Diyos, naghahanap sila ng Diyos. Pero, sabi ni Brother Branham, no? Ituloy nga natin, mga kapatid. But in order to be God, there had to be something to worship Him. So He created angels, beings, and cherubim, and so forth, to worship Him. His great plan began to unfold. At sinabi niya, lahat ng mga bagay na nasa pagitan mo at ng Diyos, ay yun yung nagiging Diyos mo. Okay? At lahat ng bagay, anumang bagay na yung sambahin, yun yung nagiging Diyos mo, di ba? Sabi niya, anything, anuman ang sambahin mo, anuman ang iuna mo, prior to sa ating Panginoon, unahin mo, maliban sa ating Panginoon, ay yun yung nagiging Diyos mo, mga kapatid. Kasi yun yung sinasamba mo, mga kapatid. Okay? Yung cellphone mo, yung pamilya mo, yung karir mo, ano man yan, mga bagay na yan, mga kapatid, yung asawa mo, anumang bagay na unahin mo sa ating Panginoon, yan ang nagiging Diyos mo. Okay? Malinaw yun. And dito sa ating binasa, mga kapatid, tiyak ang Israel, no? Kilala nila ang ating Panginoon dahil meron silang propeta ng panahon na yun. Meron silang mga ministro ng panahon na yun, mga kapatid, sa Nehemiah. At matagal sila ng panahon na kinubkob ng Babylonia at yung kanilang pananambahan, yung kanilang kalayaan sa pananambahan ay na-deprive, mga kapatid, for so many years. 400 years, kung di ako nagkakamali, mga kapatid. Matagal silang inalipin ng Babylonia. Okay? At nung panahon na meron ng kalayaan, mga kapatid, ang unang-unang ginawa nila, walang iba kundi ang sumamba sa ating Panginoon. That's the nature of a believer, mga kapatid. Okay? Although, siyempre, I know na alam natin na sa binabasa natin sa panahon ni Daniel ay meron silang nakapanalangin sila. Pero, pansinin niyo, mga kapatid, na talagang merong law, merong batas na ayaw silang pag-worshipin, mga kapatid, no? Merong batas ang Babylonia noon na wala silang pwedeng pagtitipon na gawin maliban kung ito ay ipahintulot ng hari. At nakita natin doon na yung 3 Hebrew children ay talagang papatayin sila, mga kapatid. Di ba? Pagka inan nila yung pananampalataya, pinaglaban nila yung pananampalataya nila. Of course, alam natin yung history, alam natin yung nangyari, mga kapatid, no? Bilang Bible reader. Okay. Dito sa
So I will restore, saith the Lord. Sabi niya ganun, Cain was a worshiper. He paid his vows. No, gusto kong madalas itong idaanan mga kapatid, no, na ang worship, ang relihiyon, no, ay hindi lang sa bride, no, hindi lang sa ang worship ay hindi lang sa bride. No, sabi nga sa inyo, ngayon marami tayong kasabay na nagpupuri sa ating Panginoon, no? Maraming umaawit sa ating Panginoon, mga artista, di ba, mga galing na singer, lahat yan nag-worship sa ating Panginoon. Pero gusto kong intindihin niyo mga kapatid, no? Ang sabi ni Brother Branham, ang pananambahan na walang kapahayagan, ang pananambahan na walang understanding, no? Madalas kong sabihin ito, ang pananambahan sa ating Panginoon na wala siyang kapahayagan, hindi ito tinatanggap ng ating Panginoon. Okay? At sabi ni Branham, sino ang tumatanggap? Ang kumukuha nito ay si Satanas. Kasi si Satanas, gusto niya rin siyang maitaas, gusto niya rin siyang maluwalhati, gusto niya rin siyang mapuri. Bago tayo pumunta rin sa quotation ni Brother Branham, gusto kong basahin muna itong Isaiah 14 para ipatotoo sa inyo na yung scripture na kung saan si Lucifer ay gusto niyang matanyag, gusto niyang, meron siyang jealousy nung nakikita niya nag-worship yung mga anghel sa ating Panginoon. Dahil kanang kamay siya ng ating Panginoon, alam natin na isa siya sa mga covering cherub, mga kapatid, isa siya rin sa 4 na anghel na nandun sa luklukan ng ating Panginoon, nasa gilid ng luklukan ng ating Panginoon, mga kapatid. At nakikita lahat ni Lucifer yung mga ginagawa ng ating Panginoon at ginagawa ng mga anghel sa kanyang harapan. Okay, sa Isaiah 14:12-14, sabi ganun ni Isaiah, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst walk, weaken the nation?" No, yung mga bansa raw ay pinahina ni Satanas at siya ay naglalakad dun sa gitna o sa lupa, sa mga lupain. "For thou didst say in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God." No, ito yung nasa puso ni Satanas o si Lucifer sa pasimula. Sabi niya gano'n, ako'y matatanyag mula sa langit. At sinabi niya sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kadulu-duluhang bahagi ng hilagaan. Sa English, basahin nga natin. For thou did say in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will set also upon the mount of the congregation in the side of the north. Now, sabi nilinaw ito ni Brother Branham na yung in the side of the north is Jerusalem. At sabi niya ganoon, wala sa labas ng congregation, no? Wala sa labas ng church si Satanas, kundi dun siya sa loob ng congregation. I will set also upon the mount of the congregation. Kano yung congregation? Congregation ng Diyos, mga kapatid. Okay? Sa mga congregation ng mga denomination ngayon, mga kapatid, nakaluklok ngayon si Satanas at siya ang sinasamba dahil wala silang kapahayagan, mga kapatid. Mabigat na salita ito, mga kapatid. Pero sabi nga ni Branham, worship without revelation, mga kapatid, is of the devil. Balikan natin yung ating minabasa. In the side of the north, I will ascend above the highest of the clouds. I will be like the Most High. Okay, yung gusto kong basahin kanina. Sabi niya gano'n sa I will restore, saith the Lord, paragraph 29. Cain was a worshiper.
No, kaya dinadala ko kayo sa ganito mga kapatid kasi importante na meron tayong, of course, alam ko na meron kayong kapahayagan, pero yung kapahayagan kasi, no, magkakaroon ka ng kapahayagan pagka meron kang relasyon, meron kang experience sa ating Panginoon mga kapatid. No? Magkakadugtong yan eh. Faith, revelation, experience, relasyon, mga kapatid. Magkakasama yan, mga kapatid. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pananampalataya kung wala kang hindi mo siya naranasan, mga kapatid. At hindi ka magkakaroon ng kapahayagan kung hindi mo siya, kung wala kang karanasan sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi ka magkakaroon ng kumpiyansa sa isang tao. Di ba? Kung hindi mo siya lubusang kilala. Okay? At yung mga Israelita dun sa ating binasa sa panahon ni Nehemiah, mga kapatid, the prophet, meron silang understanding. In other words, meron silang pananampalataya, meron silang kapahayagan, at meron silang relasyon sa ating Panginoon. Anong gusto ko sabihin? Bago sila makapasok sa Jerusalem, establish na yung kanilang relasyon kahit pa sila ay dun sa Babylonia, mga kapatid. Okay? Sinong ano yun? Kaninong gawa yun? Ito'y sarili nilang pagsisikap, mga kapatid. Dahil nga sabi ko sa inyo, wala silang kalayaan sa pagtitipon ng panahon na nandun sila kinukubkob sila ng Babylonia, mga kapatid. Diba? Meron silang relasyon sa kay Jehovah, sa ating Panginoon, mga kapatid, na, di ba? Miski hindi sila nakakaganap ng Sabat, hindi sila nakagawa ng gawain, pero meron silang kapahayagan, meron silang relasyon sa ating Panginoon dahil, amen? Dahil kilala nila ang ating Panginoon. Their understanding, meron silang kaunawaan kung sino ba yung kanilang sinasamba, kung sino ba sila sa harapan ni Jehovah, mga kapatid. Alam nila na sila yung bayang pinili, alam nila na sila ay nandun sa lahi ni Abraham, mga kapatid. Alam nila na sila yung pinangakuan ng ating Panginoon. Okay? Kasi, itong mga panahon na ito, mga kapatid, nung nagkaroon ng pandemic, mga kapatid, halos tigil din yung di ba? Tigil din yung pananambahan. Pero makikita mo kung sino talaga yung, although, meron tayong attending, pero kakunti lang, mga kapatid. Pero, makikita mo kung sino talaga yung merong relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid. I'm not talking about here, hindi lang dito, mga kapatid, kundi sa Christian world, mga kapatid. Alam mo kung sino yung established na sa ating Panginoon. Okay. Sabi nga ni Brother Branham, Cain was a worshipper. He paid his vows, he worshiped God, came up and laid his sacrifice down, knelt down on his knees, raised up his hand and said, Jehovah, and worship God, truly is a form of worship. Just as religious and just as sincere, perhaps, as what this man was. But the only made difference made, this man had a spiritual revelation of God's requirement. Kino-compare ni Brother Branham si Cain at saka si Abel. Madalas natin itong marinig, mga kapatid, na sabing gano'n ni Brother Branham, pareho silang worshiper, pareho silang religious, pareho silang may sakripisyo, pareho silang may altar. Nagkaiba nga lang yung hain, mga kapatid. Pero sabing gano'n, pareho silang sincere as they could, sabi niya gano'n. But their only difference is the revelation, the spiritual revelation, na kung saan ayun ang nire-require ng ating Panginoon. Hindi lang pala dapat samba ng samba, kundi dapat nakalinya tayo dun sa requirement ng ating Panginoon. At anong sabi ng bindikadong propeta, mga kapatid, sa ating panahon? God's requirement in worship is the spiritual revelation. Can you say amen? At hindi ba tayo hindi ba tayo natutuwa na ang kapahayagan ay dumating sa ating panahon, mga kapatid?
At hindi yung mga, sabi nga niya, hindi yung mga sikat na politiko, hindi yung mga sikat na artista, hindi mga sikat na sports player, mga kapatid, o mga mayayaman, o mga relihiyosong tao, ang pinagkalooban ng mga kapahayagan na nire-require ng ating Panginoon. Kundi ikaw at ako na simpleng nilalang tao sa ibabaw ng lupa ito, mga kapatid. No, hindi naman, of course, sabi niyo ng Barbam, God's love, God's revelation, o God's election is selective, mga kapatid. No? Ang Diyos ang namimili kung sino ang pagpapahayagan niya ng kanyang salita. No? Ang Diyos ang nagdesisyon sa kanyang sarili. Ang Diyos, no, sabi nga ng ating narinig madalas na walang nag-counsel, walang nag-udyok sa ating Panginoon, kundi siya mismo, mga kapatid, ang nag-decide sa kanyang sarili kung sino pa paupuin niya sa silya na yan, mga kapatid. Amen? At, of course, ganito kahalaga yung revelation, ganito kahalaga yung kapahayagan, mga kapatid. Nawala sa mga sumasamba ngayon na napakaraming Kristiyano ngayon hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga kapatid. Imagine niyo kung gaano karami ang nanambahan ngayon sa ating Panginoon. Ganong karaming religious, no, nagawain ang nangyayari ngayon sa paligid natin. Gaano karaming radio station na nangangaral, mga TV station na nangangaral, gaano karaming simbahan ang nangangaral ngayon, mga kapatid. Pero nilinaw sa atin ng ating propeta na merong requirement ang ating Panginoon para tanggapin niya ang iyong panambahan. Walang iba kundi ang spiritual na kapahayagan ng ating Okay, alam natin yan, mga kapatid, no? Lagi na sinasabi, narinig, no? Si Peter ay may kapahayagan na wala dun sa mga Pariseo. No? Yung babaeng Samaritana ay may kapahayagan na wala dun sa mga, di ba? Sa mga saserdote ng panahon na yun. Kaya, tignan natin ito, mga kapatid, no? Sa John 8, verse 1, o dito muna John 8, tuloy natin sa John 8, verse 1. Of course, very familiar na istorya ito, mga kapatid, scripture. Ito yung babae na nahuli sa akto. Pero, nilinaw ito sa atin, nilinaw ito ng message na si Mary Magdalene itong John 8:1. Okay, basahin nga natin. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him and sat down and taught them. And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst. No, tingnan niyo itong babaeng ito, mga kapatid, no? Si Mary Magdalene, marumi yung kanyang buhay. At kilala siya sa komunidad, mga kapatid. At mababa yung kanyang reputasyon, mababa yung pagkatao niya. Yung tingin sa kanya ay napakababa. Pero may binhi siya ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Sabi niya ganoon, and the scribes, ito yung mga taong reliyoso sa panahon ng ating Panginoon. And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. Okay? Every woman in the Bible is the church, mga kapatid. At ang iglesia ng ating Panginoon, alam natin na kung paanong nahulog din tayo sa pangalo niya. Kasi ang adultery ay ang pagtanggap ng binhi
maliban sa yung asawang lalaki. Na pagtanggap ng ibang binhi maliban sa asawang lalaki. Yung ginawa ni Eva, mga kapatid. At tayo rin bilang bride, mga kapatid, nung araw ay kung sino-sinong binhi ng preacher din ng ating tinatanggap, mga kapatid, yung sa sinapupunan ng ating yung womb ng ating puso ay kung ano-anong pangaral din yung ating tinatanggap, no? Because the word is the seed, is a seed, mga kapatid. Okay? At itong babaeng ito, mga kapatid, kung ilalagay natin sarili natin, no, we are condemned. We are caught in the act, sabi nga nung binabasa natin. Wala tayong lusot. Okay? Huli sa akto at talagang kung titignan yung batas ay wala tayong kapag-asa. Katulad ng babaeng ito. Okay. And they said unto him, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? Nilabas nila yung Torah, binilabas nila yung batas ni Moses. At ayon dun sa Moses, ayon sa batas, mga kapatid, dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. Yun ang batas. Okay? At ganun sana sa tayo, mga kapatid, no? Kung titingnan ang batas ni Moses, para tayo itong babae na ito na wala talaga tayong kapag-asa, mga kapatid. We are condemned. Imagine niyo yung babae, lagay niyo yung sarili niyo sa babae, mga kapatid. Alam niyo, guilty kayo. No, alam mo, guilty ka. At andyan yung judgment, nasa harapan mo yung judgment, nasa harapan mo yung mga taong reliyosa, nasa harapan mo yung mga matanda sa iglesia, mga matanda sa Israel, na nakapaligid sila sa iyo, ang dami-dami mga hawak silang bato, at nakikita niya sa kanilang mga mata na talagang determinado silang patayin ayon sa batas ni Moises, mga kapatid. Oh, he was condemned. Alam nila na ginudge na siya ayon sa batas. Amen? Alam niya na wala na siyang lusot, mga kapatid. Pero nung dumating sila sa salita, dumating siya sa ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya ganoon, na Moses in the law commands us that such should be stoned. But what sayest thou? Sa 6. This they said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, and though he heard them not. No? Sa Biblia naman, walang record na nagpunta sa eskwela ng ating Panginoon, pero nagsulat siya dun sa ground, mga kapatid. Amen? Hindi ko alam, no? Walang record kung ano yung sinulat niya dun, mga kapatid. Hallelujah. Pero may mga sinasabi yung ibang mga preacher na kanilang nagsulat ang ating Panginoon. Pero gusto kong ituloy natin itong binabasa natin kasi gusto kong makita natin yung kondisyon ng babae, mga kapatid. Gusto kong makita ko yung kondisyon ninyo, makita natin yung kondisyon ng iglesia. Okay? So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. No, ibabalik ko kayo rin sa panahon ng ating mga unang mga magulang. Si Eva, no, wala nga rin siya kapag-asa actually. Pwede siyang i-condemn, no? At sabi nga ni Brother Branham, yung pagkakasalan ni Eva ay iba sa pagkakasalan ni Adan. Kasi si Eva, no, hindi niya alam yung ginagawa niya. Baga, na-deceive siya, nadaya siya, mga kapatid, kaya siya nagkasala. Pero sabi niya, si Adan, no, alam ni Adan yung ginagawa niya. Okay? Alam ni Adan na mamamatay yung babaeng, no, yung iniibig niya, minamahal niyang asawa, kung hindi niya ilalagay yung sarili niya dun kundi niya sasamahan yung asawa niya sa pagkakasala. Kasi, no, condemn na yung babae, mga kapatid eh. Parang babaeng ito, condemn na ito, mga kapatid, tutuusin.
Pero alam ni Adan na meron siyang bahagi ng ating Panginoon. Kaya alam niya na hindi siya kayang patayin ng ating Panginoon. Hindi siya kayang i-condemn ng ating, dahil alam niya sa puso niya na meron siyang bahagi, binhi ng ating Panginoon. Kaya sinamahan niya yung asawa niya. Kaya hindi direktang pinatay ng Panginoon yung babae doon sa hardin, mga kapatid. Dahil sinamahan siya ng kanyang asawang lalaki. Now, itong babaeng ito, mga kapatid, no, tinitignan ko ito, papatayin din siya, tiyak na papatayin din, ayon sa batas ni Moses, tiyak ang kanyang kamatayan. Pero, merong isang lalaki na tumayo sa kanyang gitna, tabi, mga kapatid. Okay? At, isipin ninyo, mga kapatid, kung ano ang, no, sabi niya gano'n, lahat, o kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. At alam natin yung istorya, mga kapatid, isa-isang bumagsak yung mga bato na kanilang hawak-hawak, malaking bato na kanilang hawak-hawak, at tumalikod silang lahat sa ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? No? Ituloy nga na sabi and he stooped down, and again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. And Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, and he said unto her, Woman, where are those thine accuser? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Anong relief, mga kapatid, anong klaseng, no? Hindi lang mababaw na kasiyahan, kundi hindi mababaw na no, rejoicing ito, mga kapatid, dahil alam niya nang patay na siya, pero parang resurrection ito, mga kapatid. Parang ikalawang buhay niya na ito eh. Di ba? Patay na, alam niya patay na siya, tiyak na patay na siya, mga kapatid. Nahuli siya sa akto. Pero meron lang isang lalaki na tumayo sa kanya, para sa kanya. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? Napakaraming tao sa harapan niya, mga reliyoso, mga kapatid. Pero, dahil merong nanindigan sa kanya, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoon, ay na-spare yung kanyang buhay. Okay? Now, tignan niyo ito, mga kapatid, no? Naniniwala ko na hindi magaang na impact sa buhay ng babae yung nangyari sa kanya. Hindi basta-bastang kaganapan ito sa buhay niya, mga kapatid. Tumatak sa puso niya kung ano ang nangyari dun sa John 8, mga kapatid. Okay? At, no, naniniwala ko, naging inisip niya, araw-araw na lang, no, inisip niya sa gabi, kung paano siya nagpapasalamat dun sa lalaki na yun, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi matigil sa puso niya ang pasalamat sa ating Panginoon. Miski wala na yung lalaki, alam niya sa buhay niya na kung hindi dun sa lalaki na yun, ay wala rin siyang kapag-asa. Okay? Tingnan natin dito sa Luke 7, no? Yung ikalawa nilang pagtatagpo ayon sa Biblia, mga kapatid. Sa Luke 7, thank you, Lord. Luke 7:36, and one of the Pharisees desired him that he would eat with him. Okay, ito yung preaching ni Brother Branham unwelcome Christ, no? Inimbitahan nila ang ating Panginoon pero hindi nila winelcome. Okay? Sabi ni Brother Branham, no, ito yung kanyang scripture. At ito yung istorya na kanyang pinreach. And one of the Pharisees, of course, ito si Simon, no? Ito yung nagkaroon sila ng ministers meeting.
desired him that he would eat with him, si Jesus, and he went into the parish's house and sat down to meat. Okay, sabi ni Brother Branham, tuwing Jesus Christ is a gentleman at sino mang nag-iimbita sa kanya, ay darating talaga siya, mga kapatid. Okay? Kaya sabi niya, para silang yung itong mga presento, para yung mga denomination ngayon eh. Come Lord, come Lord. Pero pagdating ni Lord dun sa kalagitnaan nila, hindi naman nila pinapansin si Lord. Di ba? Para silang sikain na kung ano yung gusto nilang gawin, gusto nilang worship, ay yung kanilang ginagawa. No? Sabi ni Brother Branham, hindi naman gusto talaga i-please ni Cain ang ating Panginoon, kundi gusto niya i-please yung sarili niya. No? Kaparehas na kaparehas, nagpatuloy yan sa panahon natin, mga kapatid. At tignan ninyo, mga kapatid, no? Nung panahon ni Cain, identify mo kung sino yung believer, kung sino yung unbeliever. Yung lahi, makikita mo, mga kapatid. Yung kanilang buhay, yung kanilang estado, yung lahat ng kanilang ginagawa. Kasi yung lahi ni Cain, nag-build sila ng syudad, no? Lumayo sila sa presensya ng ating Panginoon. Lumabas sila sa presensya ng ating Panginoon, pero patuloy pa rin silang sumasamba sa ating Panginoon. Nananambahan, labas sa ating Panginoon, mga kapatid. Kalooban ng ating Panginoon. At, sabi nga, kitang-kita mo pa yung dalawang binhi. Kitang-kita mo pa yung dalawang lahi, mga kapatid. Identify mo sila. Si Cain at saka si Abel, identify mo kung sino yung sa Panginoon at sino yung hindi sa Panginoon. Although pareha silang worshiper, mga kapatid. Sa panahon ni Abraham, no, kasi dito sa panahon ni Adan, isang womb, pero mag-aiba yung ama. Okay? Si Eva yung womb, pero alam natin dalawa yung ama, kaya dalawa yung bata, mga kapatid. Okay? Identify mo yung mga bata. Kasi, although iisang womb, pero dalawa yung tatay. Sa panahon ni Abraham at saka ni Sarah, iisa yung womb. Iisa yung binhi, iisa yung ama, pero dalawa yung womb. Identify mo pa rin, di ba? Kasi, iisa lang si Abraham na ama ni Ismael at saka ni Isaac. Isang ama, dalawang sinapupunan. Kaya nung dumabas yung dalawang bata, identify mo pa rin, mga kapatid. No, yung lahi ni Ismael, di ba, na lumayo din sa presensya ng ating Panginoon, at although pinagpala sila sa material, pero alam mo na wala silang eternal factor, wala silang inclination sa mga spiritual na bagay, mga kapatid. Kita mo, although religious sila, mga kapatid, no? At tinukuyan ni Brother Branham ng mga Muslim. Kung titignan nyo, mga religious sila, kung mag-worship sila, mga kapatid, baka talo pa yung worship natin eh. Okay? They are all worshiper. Pero identify mo pa rin. Although mga worshiper sila, religious, pa rin sila. Okay? Pero the difference na sinasabi ni Brother Branham, yung requirement ng Diyos, yung spiritual na kapahayagan. Kaya ako pinapakita sa inyo, mga kapatid, dahil sa panahon natin, dahil ang dami rin, sabi niyo, ang daming relihiyon, ang daming, lahat ngayon, yata makasalubong ka dyan sa labas, lahat sila Kristiyano eh. Lahat Kristiyano, mga kapatid. Pero, di ba, merong requirement ang ating Panginoon. Okay, so, pagpunta mo naman doon kay Jacob at saka kay Esau, dito, nakukonfuse ka na kasi, no? Nakukonfuse kasi, iisang womb, iisang binhi din, mga kapatid, iisang ama din. Kambal sila rin, no? Kambal din sila. Katulad nung nila Abel at saka ni Esau. Kambal din si Jacob at saka si Esau. But Jacob have I loved and Esau have I hated. Di ba? Ngayon, parang, di ba? But, di ba, confused na ibin, ang hirap na makita, ang hirap na ma-identify kung sino talaga yung totoong mananampalataya. Kasi sabi ni Brother Branham, no, ang difference lang ni Esau kay Jacob, no, si Esau, wala siyang pakialam sa birthright, mga kapatid. And birthright is the Holy Ghost. Sabi ni Brother Branham.
Samantalang si Jacob, sabi niya, araw at gabi, iniisip niya kung paano niya makuha yung birthright sa kanyang kapatid na si Esau. At gawin niya ang lahat, mga kapatid. Dayaan niya na yung kanyang tatay na propeta. Dayaan niya na yung kanyang kapatid na si Esau. Basta makuha niya lang. Di ba? Makuha niya lang yung Holy Ghost. Makuha niya lang yung birthright. Okay? So dito, mga kapatid, although iisang buwam, iisang tatay, no, ma-identify, parehong religyoso, pero tignan mo kung ano yung buhay nila, mga kapatid. Kasi, kung titignan natin ang Christian circle, mga kapatid, sabi nga sa inyo, ang daming, may mga kaibigan nga ako ng mga preacher, may mga kaibigan nga ako ng mga pastor, mga kapatid sa denomination, pero, no, talaga namang, pagka nag-preach sila, talaga namang, iba rin yung, pero, makikita mo kasi kung sino may kapahayagan, mga kapatid. Salita ng Diyos din na kanilang ginagamit. Di ba? The only difference is yung message, di ba, yung spiritual revelation. Na meron ang nobya na wala sa mga Christian denomination ngayon, mga kapatid. At ang sabi ni Brother Branham, sinipa na nga nila yung word, ang ating Panginoon sa kanilang mga organisasyon, mga kapatid. But, tingnan natin ito, mga kapatid, no? Itong babae, balik tayo dun sa babae, no? Dito sa Luke 7. And one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house, and sat down to meat. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. No, kilala ng babae, si Jesus, mga kapatid. Alam niya, no? Nakita niya na, sabi ni Brother Branham, nakita ng babae na walang pumapansin sa ating Panginoon dun sa meeting, dun sa bahay ni Simeon na Pariseo, mga kapatid. At, of course, sinabi ni Brother Branham na itong babaeng ito ay yung na-meet ng Panginoon dun sa John 8, mga kapatid, na binasa natin una. Yung babaeng nahuli sa akto ng pangalo niya. Anong gusto ko sabihin, mga kapatid? No, may nangyayari sa babaeng ito, mga kapatid. Okay? May nangyayari sa babaeng ito dahil sa kanyang encounter sa ating Panginoon dun sa John 8, mga kapatid. At nung makita niya ulit ang ating Panginoon, kilala niya ang ating Panginoon, sabi ng gano'n, nagdala siya ng, of course, alabaster box of ointment. Alam natin, maraming kwento rito na tayo narinig, mga kapatid, na hindi mumurahin, no? Hindi mumurahin yung pabango na yon. At sabi ng gano'n ni Brother Branham, no? Lahat ng kinita niya sa maruming trabaho na naipon niya ay ipinambili niya ng ointment. Na binuhos niya lang dun sa ulanan ng ating Panginoon. At sabi nga ni Simeon, sabi ng mga alagad, anong klaseng, di ba? Anong klaseng waste ito? Anong klaseng, di ba? Anong klase itong pag walang halaga ng mahalagang pabango? Anong klase itong gawain na, no? Sayang yung pera. Pwede pa naman saan nating sa mga may hirap sa gawain. Okay. Ituloy natin yung pagbasa, mga kapatid. And stood at his feet behind him and weeping and began to wash his feet with tears and did wipe them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Now when the Pharisees which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of one this is that touched him, for she is a sinner. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. Okay, of course, alam ng Panginoon yung
puso ni Simeon, mga kapatid. Alam niya yung haka ng kanyang puso. Alam niya yung kanyang sinasabi sa kanyang puso, mga kapatid. Kaya, bilang gustong i-expose ng Panginoon yung puso ni Simeon, mga kapatid. Kasi, nakita niya yung babae na, marumi yung buhay niya, kilala siya, at sabi niya, kung propeta tong si Jesus, dapat kilala niya yung babae. Okay? At yung babae, mga kapatid, dahil kilala niya ang ating Panginoon, mga kapatid, nagawa niyang ibigay yung kanyang buhay. Kasi yung pera, mga kapatid, buhay niya yun eh. Yung kanyang kinita, buhay niya, mga kapatid. Inubos niya yung kanyang, in other words, yung buhay niya ay inilay niya sa paanan ng ating Panginoon, mga kapatid. At tumatangi siya, mga kapatid. Alam niya sa kanyang puso na, di ba? Na kung hindi dahil sa lalaking ito, patay na sana ako. Wala na sana akong sa ibabaw ng lupang ito. Okay? At sabi ng Panginoon, and Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he said, Master, say on. There was a certain creditor, which, of course, alam niyo na ito, mga kapatid, dalawang lalaki na umutang dun sa nagpapautang. Yung isa, 500 pence, and the other 50. Okay? Kaya, tinignan ko itong 500 pence, mga kapatid, ito'y $1 billion. $1 billion, sabi nung mga explain nito, mga kapatid. And the other 50. Sabi ni Lord, pag pareho silang pinatawad, sa tingin mo sino magmamahal sa dun sa nagpapautang. Mas magmamahal doon sa nagpapautang. Sabi ni Simeon, andali naman tanong yan. Di siyempre, yung mas malaki ang pagkakautang na pinatawad. Sabi niya, tama ka. Kasi itong babaeng ito, malaki ang kanyang pagkakautang. Malaki ang kanyang pagkakasala. Pero pinatawad siya. At tignan mo kung paano yung kanyang buhay, paano yung kanyang approach, paano yung kanyang tugon sa pagpapatawad na ito, mga kapatid. Okay? Anong klase yung kanyang isinauli sa ating Panginoon? Ang kanyang tugon sa pagpapatawad sa kanya, mga kapatid, ay marubdob na pananambahan. Pananambahan na merong pagkakakilala, kapahayagan kung sino yung kanyang sinasamba. Amen? At inubos niya, mga kapatid, yung kanyang inubos niya yung kanyang luha para lang pagsilbihan ng ating Panginoon na dapat ginagawa ng mga taong relihiyoso sa panahon niya at sa panahon natin, mga kapatid. Sumamba sa ating Panginoon ang babaeng ito, mga kapatid. Sabi ni Abraham, ang tanging may honor na lang sa kanyang buhay, yung buhok niya. Yun na lang yung, kasi mahaba yung buhok niya eh. Yun na lang yung biblical, yun na lang yung kanyang, na malinis sa kanya, mga kapatid, yun lang yung honor niya, yun lang yung honor niya, yung mahaba niyang buhok. Pero pinampunas niya ito sa nagpuputik na paa ng ating Panginoon, mga kapatid. At hinugasan niya ng kanyang malalim na repentance ito, mga kapatid. Malalim na panambahan nito, mga kapatid. Hindi natigil yung babae sa panambahan. Bakit? Dahil malaki yung kanyang pagkakasala. At kilala niya ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya minsan, hindi ako nagtataka dun sa mga, yung sa magpuri, kung magpuri ay, di ba? Pag ganun-ganun lang, mga kapatid. Iniisip ko lang, baka konti lang yung pagkakasala nito, kaya hindi niya magawang mapuri ng gusto ng ating Panginoon. Baka maliit lang yung kanyang pagkakasalan na pinatawad ng ating Panginoon. Kaya ganyan siya magpuri. Pero alam niyo, mga kapatid, ang isang tao, nakilala niya ang kanyang buhay. Alam niya na marumi siya. Alam niya na patay siya kundi sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Yun ang requirement, mga kapatid. Sabi nga sa inyo, kamatayan lagi ang requirement, yung pagkakasala. Pero kung alam mo na malaki ang pagkakasala mo, hindi mo na kaya magbayad sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero pinatawad ka niya. Dahil sa kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo.
Ano may dudulot nito mga kapatid? Ano ang pwede na isukli sa atin? Hindi, walang, di ba? Malalim na pananambahan dahil kilala natin siya mga kapatid. Hayag sa atin dahil sa mensahe na ito mga kapatid. Kung ano ang ginawa niya sa buhay natin. Realidad ito sa atin mga kapatid. Buhay ito sa atin yung ating mga pinag-uusapan. Ang mensaheng ito mga kapatid. It's a living, no, na experience sa atin mga kapatid. Dahil kung wala kang kapahayagan, wala kang experience sa ating Panginoon mga kapatid. Hindi mo siya maititreat ng tama. Because sabi nga sa inyo, naghahanap lagi ng manambahan ng ating Panginoon. Sabi niya sa babae, darating ang panahon na sasambahin ng ating Panginoon, maghahanap ang ating Panginoon ng manambahan sa Espiritu at katotohanan. Okay? Yung mga denomination, sa Espiritu lang sila nagpupuri eh. Pero kailangan nila, wala silang katotohanan mga kapatid. Na walang iba kundi ang mensahe ngayon. Salita ng Diyos mga kapatid. Ito yung katotohanan at meron tayong Espiritu mga kapatid. Kaya, ang hinahanap ng ating Panginoon ay ang nobya, yung panambahan ng nobya mga kapatid. Okay? Sabi nga ni Bible, sabi ng Bible, kung hindi mo siya sasambahin, no, hihiyaw yung mga batong inaapakan natin para magpuri. Kasi, yun yung hinahanap ng ating Panginoon mga kapatid. Okay? Nung tumakas lahat ng mga mananampalataya, nung tumakas lahat ng kanyang mga tagasunod, mga kapatid, nandun siya sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Brother Branham, nung nag-iisa siya ron, mga kapatid, at malayo yung tinatanong lang siya ng mga disciples, mga kapatid, ng mga tao. Nagsalita yung magnanakaw sa kanan niya, mga kapatid. Nang una, inililibak din siya. Pero nung sinabi niya, nung nagpahayag siya ng pananampalataya sa ating Panginoon, sabi ni Branham, agad-agad siyang tumugon dahil nag-usal ng pananampalataya, nag-usal ng tila baga di ba? Ng paniniwala yung lalaki na yan, mga kapatid. Ang sabi, sige, di ba? Today you will be with me in paradise, mga kapatid. Kasi yun yung nature ng ating Panginoon eh. At magiging Diyos lang siya, tulad na binasa natin, magiging Diyos lang siya kung may mananambahan sa Kanya. At sabi nga ni Brother Branham, ulitin ko lang mga kapatid, hindi siya na-satisfy sa pananambahan ng mga anghel. Although, naibigay yon yung pagiging Diyos niya ng mga anghel, pero hindi siya na-satisfy mga kapatid. Dahil naghahanap siya nung sasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. At ang alam niyang merong mapagbibigay nito, walang iba kundi yung kanyang nobya mga kapatid. Dahil kilala siya ng nobya niya. Kilala siya ng kanyang mga tunay mga anak mga kapatid. At yun ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi lang basta pananambahan, dahil ginagawa rin ito ng marami, kundi pananambahan na merong kapahayagan. Pananambahan na merong buhay. Pananambahan na merong experience katulad ng babaeng binasa natin, mga kapatid. Okay? Experience is a revelation. Faith is revelation. Revelation is an experience. Magkakaroon ka ng kapahayagan kung meron kang relasyon, experiences sa Kanya. Okay? At tayo lang meron nun, mga kapatid. Tayo lang ang merong ganong elemento. Kaya namimit natin yung requirement ng ating Panginoon. Worship with spiritual revelation that God requires doon sa mga mananambahan sa Kanya. Okay? God loves worship, mga kapatid. At yung relasyon mo sa ating Panginoon, tulad ng isang mag-asawa, mga kapatid, silang dalawa lang totoong nagkakaunawaan, mga kapatid. Yung mag-asawa lang ang totoong alam nila, kabisado nila isa't isa, mga kapatid. Di ba? At yun ang relasyong binigay sa atin ng ating Panginoon. And we are so privileged, mga kapatid. Sa Christian world na ito, sa Christian community, mga kapatid, sa dinami-dami ng Kristiyano ngayon, ilan lang yung merong kapahayagan. Merong totoong relasyon sa ating Panginoon. At dyan
mag-boils down lahat ng mga pananampalataya, no? Sa kung ano ba talaga, kung sino ka ba talaga, mga kapatid. Dumating mga pagsubok, dumating mga lahat ng pag-uusig, dumating mga problema, anumang klaseng sakit, mga kapatid. Kung meron kang experience sa ating Panginoon, anumang pagsubok, mga kapatid, sabi nga sa inyo, sa pera, kahirapan, lahat, kung ano man yan, kung meron kang relasyon, meron kang kapahayagan usin ng ating Panginoon. No? Mananatili ang iyong panambahan sa ating Panginoon. Hallelujah. Tumayo tayong lahat at purihin natin ang ating Panginoon. Amen. So I'll pray. Dear Heavenly Father, Panginoon, simple at payak ang iyong salita sa gabing ito. But Lord, katulad ng mga babae, Panginoon, ng babaeng yun na aming binasa, Lord, lagi siyang nababanggit ng propeta sa pangaral. At Panginoon, siya ay si Maria, Panginoon, Magdalena, na kapatid ni Martha at ni Lazarus. Siya yung babae, Panginoon, na unang pumunta sa Resurrection Day, Panginoon. Makita niyang walang yung katawan dun sa yungib, dun sa libingan. Siya rin ang babae, Panginoon, na sumalubong sa iyo nung mamatay ang kanyang kapatid na lalaki na si Lazarus. Panginoon, identify mo siya, Lord. At Panginoon, katulad siya namin, Panginoon, na bagamat marumi kami, Panginoon, sari-saring lalaki ang kinasama namin, Panginoon, sa espiritual, Panginoon. Iba't ibang binhi, Panginoon, ang tinanggap namin, kung sino-sinong mangaral, Panginoon, at preacher, Panginoon, ang tinanggapan namin ng binhi, maliban sa iyo. Maliban sa iyong mensahe, Panginoon, ay, nung una, Panginoon, ay, ang asawa naman ng lalaki ay ang sanlibutan ito, Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, kailangan mamatay ang una naming asawa para kami ay malayang makapag-asawa ng bago. Kailangan mamatay sa amin ang sanlibutan ito, Panginoon. Mawalay kami, hindi lang mawalay, kundi mamatay sa amin ang sanlibutan ito, Panginoon. Upang magawa mong pakasalan, Panginoon. Ang nobya, pakasalan mo kami, Panginoon. At tumanggap kami ng binhi mula sa iyo. Dahil kung hindi mamamatay ang sanlibutan ito, Panginoon, sa amin, tatawagin kami mga mangalunya, Panginoon. Kung patuloy kami, Panginoon, tumatanggap ng kung ano ng mensahe, ano namang, Panginoon, dumi ng sanlibutan ito, Panginoon, tatawagin kaming mangalunya. Pero ang sabi mo sa babaeng yung Panginoon, go and live and sin no more. Panginoon, hindi po namin kaya. Totoo lang, Panginoon. Kung hindi mo kami babautismo ng Espiritu Santo mo, Panginoon. Kung hindi manahan, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Ay katulad kami na babaeng yun na mapapahamak, tiyak, Panginoon, kami. Lord, kaawaan mo kami sa gabing ito. Dahil tiyak ang batas ni Moises, Panginoon. Tiyak ang iyong salita. Kung titignan, Panginoon, aming buhay, at this very moment, Panginoon, we're condemned, Lord Jesus. Panginoon, pero meron ka, tumayo ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan.
binigay mo ang iyong buhay. Nagdugo ka, namatay ka, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Upang mapatawad kaming lahat, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. Lahat ng kasalanan, Panginoon, na ginawa namin, ginagawa namin, at gagawin pa, Panginoon, ay ipataw sa iyo, Panginoon. Upang kami mapalaya. Panginoon, salamat, kilala ka namin at kilala mo kami, Panginoon. Salamat, meron kang eksperyensya na ibinigay sa amin, Panginoon. Kaya magawa namin, Panginoon, maging kumpiyansa sa iyo. Makatiyak kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong salita. Makatiyak kami, Panginoon, na ikaw ay patuloy na kumakalinga, Panginoon, sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, sa katiyakan na yan. Salamat sa relasyon na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ito'y katotohanan sa amin. Ito'y buhay sa amin, Panginoon. Samantalang sa iba, they feel the religion, Panginoon. Gumaganap sila ng kanilang mga relihiyon. Religiously, Panginoon, ginagawa nila mga bagay nito. But Lord, we require your requirement dahil ikaw ang nagbigay din ito sa amin. At ito'y selective, Panginoon, katulad ng sinabi ng iyong mahal na propeta. Ito'y selective. Hindi ito pinagkaloob sa lahat. Kundi sa mga taong may kababaang loob, Panginoon. Totoong nagmamahal sa iyo. Salamat. Binilang mo kami, Panginoon. Salamat. Natagpuan namin ang aming mga sarili sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ng mensahe, Lord Jesus. We love you so much, Lord. Hindi matatapos ang aming pasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil patuloy ka na nagbibigay ng biyaya sa amin. Mahal ka namin, Panginoon. At Panginoon, patuloy ka namin iibigin. Dahil, Panginoon, patuloy ka nagiging mabiyaya sa bawat isa sa amin. Lord Jesus, you are so wonderful, Lord. Kaibig-ibig ka, O Panginoon. Come, Father. Salamat sa iyong binhi na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Binhi na siyang magbubuntis sa amin, Panginoon, upang iluwal ang anak ng Diyos sa aming katauhan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, tanging sa pangalan ni Jesus. Kami dumadalangin ang lahat ng nobyo ng ating Panginoon na magsabi ng Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Amen. Habang inaanyayahan ko ang mga gustong pumunta rin sa harapan na nakakaunawa kung ating ginagawa, mga kapatid. Ito'y araw na ating panalangin. Hindi ko alam kung sino merong prayer request, pero ako'y maraming prayer request din sa puso ko, mga kapatid. Of course, hindi matatapos ang ating paghihingi ng panalangin sa ating Panginoon dahil patuloy siya na dumidinig, mga kapatid. Lagi siyang tumutugon ng positibo sa ating mga panalangin. Okay. Kung mayroong mga gusto maghayag ng panalangin sa gabing ito, inaanyayahan ko, mga kapatid. Pag-pray natin yung nalalapit na, katulad natin narinig, nalalapit na camp meeting, yung mga pangailangan pa sa campsite, yung, of course, sana maging maluwag, no, ang gobyerno dun sa ang munisipalidad ng Laur para sa gawain. At of course, yung mga gawain na ipanalangin natin para patuloy na mangusap ang ating Panginoon sa atin.
Okay? Of course, alam ko lahat kayo mayroong panalangin, mga kapatid. Hindi pwedeng mawalan tayo ng panalangin dahil lahat tayo nangangailangan, di ba? Spiritual man yan o ano man, mga kapatid, physical man, ay ito'y palagi nating itinataas sa ating Panginoon. Okay. Let's all pray. Walang maghahayag ng kanyang panalangin sa harapan. Ay manalangin tayo sa ating Panginoon. Let's bow down. Let's bow our hearts. Lord, katulad ng mga Israelita, Panginoon, tinataas namin ang aming mga kamay sa iyo. Dahil narinig na namin ang iyong salita, binuksan na ang aklat, Panginoon. At kami ay mayroong kaunawaan patungkol sa Panginoon sa iyong kalooban. Sa iyong salita, Panginoon, sa iyong mensahe. Kaya kami, Panginoon, na-identify namin ang aming mga sarili katulad ng mga Israelita na ngayon, Panginoon. We can say amen, Panginoon. Salita. We can lift our hands, Lord Jesus. We can bow down and worship with understanding, with revelation, Lord. At alam namin narito ka, Panginoon. Alam namin hindi ka napapagod, Panginoon, sa pagdinig at pagtugon sa aming mga kahilingan sa iyo. Nakikita namin, Panginoon, ng malinaw ang iyong pagkilos, Panginoon, sa bawat panalangin ng mga kapatiran. Sa bawat kahilingan, Panginoon, nakikita namin ng iyong kamay, magpalang kamay, Panginoon. And you are willing and able, Father, to fulfill, Lord Jesus, to answer all our prayers ayon sa iyong kalooban, sa iyong salita. Panginoon, nakikita mo ang bawat puso ng mga kapatid ko, Panginoon. Nakita mo ang bawat hikbi, Panginoon, panalangin ng aking mga kapatid, ng iyong nobya. Hindi lang sa lugar na ito, kundi sa mga nanonood, Panginoon, sa gabing ito. Panginoon, ang sabi ng mensahe, isang malakas na alingaw-ngaw, Panginoon, ang hikbi ng bawat puso ng iyong mga anak sa kalangitan. And Lord, hallelujah. Lord, we pray na tugunin mo, Panginoon, ang positibo, Panginoon, ang bawat kaloobang panalangin sa gabing ito, Panginoon. Ayaw namin manalangin, Panginoon. Ayaw namin maghumiling, Panginoon, ng labas sa iyong kalooban. Dahil ang gusto naming lugurin, Panginoon, ang gusto naming maitanyag, maitaas sa tuwing tutugon ka, makukuha namin ang iyong pabor, Panginoon. Ang gusto namin maluwalhati ay ikaw pa rin, Panginoon. Sa iyo may iluwi ang lahat ng kapurihan, Panginoon. May ibalik sa iyo ang lahat ng aming tinatangkilik na ibinigay na sa iyo rin ang galing, Panginoon. Sa gabing ito, Lord Jesus, ang bawat panalangin, Panginoon, kung mayroong sakit, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, itinataas namin silang sa iyong lahat. Dahil ikaw lang, Panginoon, alam namin, alam mo, ikaw lang mayroong kakayahan. Ikaw lang ang tanging pag-asa namin, Panginoon. Hindi kami umaasa, hindi kami, Panginoon, hindi kami, sa mga bisig ng tao, Panginoon, hindi kami umaasa. Sumpain ang mga taong umaasa sa bisig ng kapwa niya tao. Ang sabi ng iyong salita. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, ikaw ang inaasahan namin, Panginoon. At matyaga kami, Panginoon, na nag-aantay sa iyo. Kung tutugon ka na mabilis, Panginoon, salamat. Kung tutugon ka, Panginoon, nang may katagalan, Panginoon,
Alam namin na meron kang gustong iparating sa amin, Panginoon. Meron kang gustong, Lord, hallelujah, palabasin sa aming katauhan. Katulad ng mga nababasa namin sa Biblia, Panginoon. At kung sasagot ka ng hindi, dahil hindi ito kalooban mo, Panginoon, ay bukas sa puso namin tatanggapin din ito, Panginoon. Dahil ikaw ang gusto naming malugod, Panginoon, sa lahat ng aming panalangin, sa lahat ng aming buhay, sa lahat ng aming kahilingan, sa lahat ng aming desire, Panginoon. Ikaw ang gusto naming malugod at ayaw naming malayo sa iyo, Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Lord God. Ikaw ang hininga namin, ikaw ang buhay namin, Panginoon. Ayaw namin ng ibang binhi, kundi ikaw lamang, O Lord. Panginoon, i-consume mo, Panginoon, ang mga panalangin ito. Consume mo ang buhay na ito, Panginoon. And let us, Lord Jesus, hayaan mong maging living sacrifice kami, Panginoon. Ayusin mo ang bawat relasyon ng mga kapatiran sa iyo, Panginoon. Kung may nagwawalang bahala, Panginoon, pahalahanan mo kami, Panginoon. Tapikin mo kami kung kailangan, paluin mo kami kung kailangan, Panginoon. Dahil napipinto na, Panginoon, ang pagbalik mo, Panginoon, ang pagparito mo ng sa ikalawang pagkakataon. Lord Jesus, tulungan mo kanawa kami, Panginoon. Abutan mo nawa kami, Panginoon, na may pananampalataya, na mainit, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Na may buhay na karapat-dapat sa iyong pagtawag, sa maluwalhating salita na ipinahayag mo sa amin.